Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 1-10 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Si Gray, isang dating hari, ay hindi kailanman naniwala sa tinatawag na liwanag sa dulo ng lagusan. Para sa kanya, isa lang itong kathang-isip ng mga taong muntik nang mamatay. Ngunit ngayong nasa isang tila walang katapusang kadiliman siya, napilitan siyang pag-isipan muli ang posibilidad. Paano siya namatay? Ang huli niyang natatandaan ay nakatayo siya sa kanyang silid, pinagmamasdan ang lungsod sa ibaba. Wala naman siyang nararamdaman noong una, hanggang sa biglang bumigat ang kanyang katawan at napilitan siyang mahiga. Lason ba yon? O isang pagpaslang? Masyado siyang maraming kaaway bilang hari, kaya hindi imposible. Ngunit gaano man niya subukang alalahanin, hindi niya matukoy ang sagot. Tapos na ang lahat para sa kanya, at wala na siyang ibang magawa kundi tanggapin ang kanyang kapalaran, kahit saan man ito patungo. Sana lang ay hindi siya sasalubungin ng mga anghel na sanggol na kumakanta sa dulo ng lagusan. Sa halip na mga banal na nilalang, isang malakas na iyak ng sanggol ang kanyang narinig, at doon niya napagtanto na siya ang umiiyak. Isang masayang tinig ang bumati sa kung sino man ang nasa paligid, at sinundan ito ng isang malambing na boses ng isang babae. Unti-unting luminaw ang kanyang paningin, at bumungad sa kanya ang dalawang estrangherong mukha na may kakaibang pakiramdam ng kapanatagan. Ang kanyang ina, si Alice, ay isang napakagandang babae na may malumanay at mapagmahal na tingin habang yakap siya ng mahigpit. Ang kanyang ama, si Reynolds, ay isang matipuno at matikas na lalaki na may matapang na itsura, ngunit agad iyong nabura nang magsimula itong magsalita sa kanya gamit ang isang katawa-tawang tinig ng sanggol. Sa sandaling tinawag siyang E-Art, napagtanto ni Gray na siya ay muling isinilang. Sa kabila ng gulat, nakaramdam siya ng ginhawa nang malaman niyang nauunawaan niya ang wika ng mga tao sa kanyang paligid. Lumipas ang mga linggo, at unti-unting nasanay si Art sa kanyang bagong buhay, ngunit hindi ito naging madali. Isang hari siya noon, isang makapangyarihang pinuno, ngunit ngayon, isa siyang walang magawang sanggol. Hindi niya makontrol ang kanyang katawan, at ang pangangailangang umasa sa iba para sa lahat ng bagay ay labis na nakakainis. Kung hindi lang dahil sa disiplina at tibay ng isip na nahasa niya bilang isang hari, marahil matagal na siyang nawala sa sarili. Sa halip, nagdesisyon siyang obserbahan ang lahat sa kanyang paligid upang maunawaan ang mundo kung saan siya napadpad. Ang kanyang ina, si Alice, ay isang mahinahon at mapagmahal na babae, ngunit siya rin ang may mahigpit na pamamahala sa kanilang pamilya. Samantala, si Reynolds, kahit isang maasahan at karismatikong lalaki, ay may mga ugali na nagpapaisip kay Art kung paano ito nakaligtas hanggang pagtanda. Ang isa sa kanyang pinakaunang gulat ay nang siya ay dalhin sa labas sa unang pagkakataon. Habang naglalakad ang kanyang mga magulang sa mataong pamilihan, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Halos lahat ng tao ay may dalang sandata, mula sa espada hanggang sa buong kasuotang pandigma. Para bang nabuhay siya sa isang panahong katulad ng medieval na nakaraan. Narinig rin niya ang mga tindero na nagbebenta ng mga elixir, sinasabing nakakapagpatibay ng katawan sa halagang 2 baryang tanso lamang. Bilang isang dating hari, agad niyang pinagdudahan ang pagiging totoo ng mga ito, ngunit dahil tila walang kahit sinong nag-aalinlangan, napaisip siyang muli. Posible kayang may mas malalim pang katotohanan sa mundong ito? Bago pa siya makapag-isip ng husto, nakaramdam siya ng matinding antok, kaya't dinala siya ni Alice pauwi. Marahang inuugoy siya habang inaaliw ng kanyang malambing na tinig. Sa paglipas ng mga araw, patuloy niyang pinag-aaralan ang kanyang kapaligiran, at unti-unti niyang naiintindihan ang kanyang bagong mundo. Unti-unti na siyang nasasanay, hanggang sa muntik siyang atakihin sa puso dahil sa kanyang ama. Isang araw, dumating si Reynolds mula sa kung saan, puno ng sigla, at agad siyang binuhat. Bago pa man niya maunawaan ang nangyayari, bigla siyang inihagis sa ere. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Dati siyang hari, isang taong iginagalang at kinatatakutan, pero ngayon, isa na lang siyang sanggol na itinatapon na parang laruan. Napasigaw si Alice.
Kitang-kita sa mukha nito ang pagkabigla at takot habang sinisigawan si Reynolds. Ngunit sa halip na mag-alala, tumawa lamang ang kanyang ama at sinabing ginawa rin ito sa kanya noong bata siya. At bago pa siya mapigilan, muli na namang nagtangkang ihagis si Art sa malas, hindi niya naibato ng maayos ang bata at bumangga ito sa isang sulok ng muebles. Napuno ng sakit ang kanyang maliit na katawan, at sa unang pagkakataon, hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Agad siyang niyakap ni Alice habang may matalim na tingin kay Reynolds, na mukhang guilty pero hindi sapat para hindi siya sapakin ng asawa niya. Pagkatapos, isang bagay na hindi inaasahan ni Art ang nangyari. Marahang inilagay ni Alice ang kanyang kamay sa sugat niya, at isang mainit na liwanag ang bumalot sa kanyang tuhod. Ilang saglit lang, nawala ang sakit, na parang hindi man lang siya nasugatan. Hindi siya makapaniwala. Mahika. Totoong mahika. Hanggang ngayon, iniisip niya na maaaring ibang panahon lang ito o ibang sibilisasyon, pero nagkamali siya. Wala siyang ideya kung anong klaseng mundo ang kanyang kinasadlakan. Tumingala siya sa kanyang mga magulang, ramdam ang isang nakakabahalang katotohanan. Wala siyang alam sa mundong ito, at dito nagtatapos ang ating buod ng kabanata 1 ng The Beginning After the End. Si Art, na dating isang makapangyarihang hari na namuno sa mga hukbo at tumalo sa mga mandirigma mula sa iba't ibang panig ng mundo, ay muling isinilang bilang isang sanggol at ngayon ay nahihirapan pa ring tanggapin ang kanyang bagong anyo. Sa kabila ng kanyang mga dating tagumpay, hindi niya inaasahan na mararamdaman niya ang ganitong klaseng pagmamalaki matapos niyang matagumpay na gumapang sa unang pagkakataon. Ang kanyang ina, si Alice, at ama, si Reynolds, ay maingat na nagbabantay sa kanya upang hindi siya mabunggo sa anumang delikadong bagay. Subalit, nang aksidente siyang bumangga sa isang salamin, sa halip na mag-alala, natuwa pa ang kanyang mga magulang habang pinagmamasdan siyang namamangha sa sariling refleksyon. Para sa kanila, isa lamang siyang cute na sanggol, ngunit para kay Art, mahirap tanggapin na siya ay tinatawag ngayong Art, isang pangalang masyadong kaaya-aya para sa isang dating hari. Gayunpaman, habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, hindi niya maiwasang aminin na siya nga ay talagang kaakit-akit. Sa isang mapanuksong ngiti, pabiro niyang iniisip na ang mga kababaihan sa hinaharap ay dapat nang maghanda sa pagkabigo ng pag-ibig dahil sa kanya. Kinagabihan, matapos siyang halikan ng kanyang ina at ihiga sa kuna, nagpanggap si Art na tulog. Nang makalabas na si Alice sa silid, agad niyang tinanggal ang kumot, tumalon mula sa kuna, at palihim na lumabas ng kanyang kwarto. Alam niyang babalikan siya ng kanyang ina makalipas ang halos 1 oras upang tingnan kung maayos siya, kaya naman sinamantala niya ang pagkakataong ito para sa kanyang gabi-gabing pakay, ang pagbisita sa silid-aklatan. Simula nang matuklasan niya ang silid na puno ng mga libro, ginawa na niya itong taguan at pinagkukunan ng kaalaman tungkol sa bagong mundong kanyang ginagalawan. Habang nagbabasa, inalala ni Art ang kanyang mga natutunan. Ang kontinente ng Decathen ay binubuo ng 3 pangunahing kaharian, ang Eleanor, the Elven Kingdom na matatagpuan sa malalalim na kagubatan, ang Darv, isang malawak na kaharian sa ilalim ng lupa na tahanan ng mga dwarves, at ang Sapin, ang kaharian ng mga tao, na siyang may pinakamalaking populasyon. Ang sistemang pampulitika ng mundong ito ay pamilyar, ngunit may malaking kaibahan sa dati niyang mundo. Bagamat parehong monarkiya ang uri ng pamahalaan, dito sa Decathen, ang korona ay minamana kaysa nakukuha sa pamamagitan ng kakayahan. Habang patuloy siyang nagbabasa, napagtanto niya rin na ang mundong ito ay malayong mas hindi pa umuunlad kumpara sa kanyang dating mundo, at ang pangunahing dahilan nito ay ang mahika. Kinuha niya ang librong pinamagatang Beginner's Guide for the Privileged Mage at ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sa kanyang nakaraang mundo, ang mga mandirigma ay nagsasanay sa paggamit ng kanilang panloob na enerhiya na tinatawag na Ki upang palakasin ang kanilang katawan at kasanayan sa pakikipaglaban. Ngunit dito sa bagong mundong ito, ang pangunahing puwersa ay tinatawag na mana na hindi lamang matatagpuan sa loob ng isang tao kundi nasa paligid din nila. Ang kakayahang gumamit ng mana ay namamana, at isa lamang sa bawat 100 bata ang may ganitong biyaya. May 2 pangunahing paraan ng paggamit ng mana, ang augmentation at ang conjuring. Ginagamit ng mga augmenters ang mana upang palakasin ang kanilang katawan, na nagbibigay sa kanila ng pambihirang lakas, bilis, at tibay, ngunit ang kanilang kahinaan ay ang limitadong saklaw ng kanilang mahika. Samantala, ang mga conjurers ay ginagamit ang mana upang kontrolin ang kanilang kapaligiran at makabuo ng mga spell
ngunit kailangan nilang dagdagan ang kanilang panloob na mana gamit ang enerhiya mula sa paligid. Lalo siyang naintriga sa kakayahan ng kanyang ina, na isa palang tinatawag na deviant. Mas espesipiko, siya ay isang emitter, isang bihirang uri ng mage na may kakayahang gumamit ng natatanging uri ng mahika, lalo na ang pagpapagaling. Habang ipinagpapatuloy niya ang pagbabasa, natutunan niyang ang unang pagising ng mana sa isang tao ay karaniwang naganap sa pagitan ng pagbibinata o pagdadalaga kung kailan nabubuo ang kanilang mana core. Ang konseptong ito ay lubos na kahawig ng key center sa kanyang dating mundo, kung saan ang mga bata ay tinuturuan ng pagmumuni-muni upang maramdaman at tipunin ang ki sa iisang sentro ng kanilang katawan. Napaisip si Art kung maaari niyang magamit ang parehong paraan upang mapabilis ang kanyang sariling pagising. Kaya naman, agad siyang naupo, ipinikit ang kanyang mga mata, at sinubukang magmeditasyon. Sa kanyang pagtuon ng isip, naramdaman niyang may nangyayari, gumagana ito, ngunit sa gitna ng kanyang kasabikan, bigla siyang nagulantang nang bigla siyang buhatin ni Alice. Laking ginhawa ng kanyang ina nang makita siyang ligtas, ngunit agad siyang nagtaka at inamoy si Art, saka ngumiti. Napagkamalan nitong nahirapan siyang dumumi. Para kay Art, na minsang naging isang maringal na hari, ito ay isang matinding insulto. Papunta na siya sa landas ng pagiging pinakadakilang mage sa mundong ito, ngunit sa halip, siya ay napagkakamalang isang batang may problema sa tiyan. Ngunit bago pa siya makapagtanggol sa sarili, bigla niyang napagtanto ang isang bagay, sa sobrang pagtuon niya sa kanyang mana core, hindi niya namalayang. Talagang nadumi siya sa kanyang lampin. Mukhang kahit na may malalaking pangarap siya para sa hinaharap, kailangan muna niyang harapin ang realidad ng pagiging isang sanggol, kasama na ang pagpapalit ng diaper. At dito nagtatapos ang chapter 2 ng The Beginning After the End. Si Alice ay nakaupo sa kanyang silid, nagsusulat sa kanyang diary, habang pinagminilayan ang nakalipas na 2 taon ng pagpapalaki sa kanyang anak na si Arthur. Kahit na lumipas na ang panahong iyon, pakiramdam niya ay patuloy pa rin siyang natututo tungkol sa kanyang anak araw-araw. Napagtanto niya na si Arthur ang pinakakaibig-ibig na sanggol, may munting kumpol ng oburan na buhok at asul na matang tila tumitingin sa kanya ng may kakaibang talino. Gayunpaman, alam niyang ang talino ay kadalasang kaakibat ng pagiging pilyo, kaya't nag-aalala siya sa mga kalokohang maaaring gawin ni Arthur habang lumalaki ito. Kailangan niyang maging isang mahigpit at maaasahang ina, lalo na't hindi niya maaasahan si Reynolds na maging responsable. Bigla niyang naalala ang isang pangyayari kung saan nahuli niyang tinuturuan ng kanyang asawa si Arthur kung paano gumamit ng patpat na parang espada, kahit na ang kanyang anak ay halos hindi pa marunong gumapang noon. Nakakatawa itong pagmasdan. Ngunit lalo lamang nitong pinagtibay ang kanyang paniniwala na hikayatin ni Reynolds si Arthur na sumubok ng mga mapanganib na bagay kahit bata pa ito. Isa pang bagay na kanyang napansin ay ang pagkahumaling ni Arthur sa mga tindahan sa maliit na pamilihan sa sentro ng Ashburn, lalo na sa mga nagbebenta ng sandata at mahiwagang kagamitan. Noong una, 1 beses o 2 beses lamang silang pumupunta roon para mamili ng pagkain. Ngunit dahil sa lumalaking interes ni Arthur, halos araw-araw na silang bumibisita. Pinapaalalahanan niya ang sarili na hindi niya ito ginagawa upang ispoil ang kanyang anak, ito ay para sa kanyang edukasyon at upang mapanatili ang pagiging sariwa ng kanilang pagkain sa bahay. Sa isa sa kanilang pagbisita, labis na namangha si Arthur sa isang makinang na asul na bato at isang tungkod na kayang magpalabas ng apoy. Nalalong nagpatibay sa hinala niyang may likas na hilig ang kanyang anak sa mahika at pakikipagsapalaran. Habang natutuwa siyang makita ang kasabikan ni Arthur, hindi niya maiwasang mag-alala. Alam niyang, dahil anak ito ni Reynolds, malamang ay nanaisin din itong maging isang adventurer balang araw. Nasa dugo na nito. Gayunpaman, nakita na niyang maraming kabataang puno ng pangarap ang sumubok sa ganitong buhay, ngunit hindi lahat ay nagtagumpay. Ang tanging hiling niya ay mas mapabuti ang kapalaran ni Arthur kumpara sa iba. Isa pang bagay na nagpapabahala sa kanya ay ang palihim na pagpunta ni Arthur sa silid-aklatan tuwing gabi. Kahit ilang beses na niya itong nahuli, palagi pa rin itong nakakahanap ng paraan upang makalusot. Para bang may mahiwagang puwersang humahatak dito, patungo sa mga aklat at kaalamang nakapaloob sa silid na iyon. Minsan, naisip pa niyang ilipat ang duyan ng kanyang anak sa silid-aklatan upang mabantayan ito, ngunit alam niyang hindi ito isang praktikal na solusyon. Sa ngayon, isinusulat na lang niya ito sa kanyang diary at isinasara ang aklat. Alam niyang darating ang araw na kakailanganin niyang harapin ito.
Samantala, si Arthur mismo ay nakamasid sa kanyang ama mula sa bintana habang ito ay nagsasanay sa labas. 2 taon na ang lumipas mula nang una siyang nagsimulang pumasok ng palihim sa silid-aklatan, at sa panahong iyon, marami na siyang natutunan. Ngunit bawat araw ay may bago pa rin siyang nadidiskubre, at ang pagsasanay ng kanyang ama ay lalo lamang nagpagising sa kanyang kuryosidad. Tahimik siyang nagmamasid habang si Reynolds ay nakatayo, nakataas ang kamay, at bumibigkas ng isang mahiwagang dasal. Kitang-kita niya ang matinding konsentrasyon ng kanyang ama, kaya't alam niyang isang makapangyarihang salamangka ang kanyang ginagawa. At biglang, isang bato sa tabi nito ang unti-unting lumutang sa hangin. Nagulat si Arthur sa nakita niya. At dito nagtatapos ang chapter 3 ng The Beginning After the End. Masigasig na pinanood ni Arthur ang kanyang ama, si Reynolds, habang nagsasanay, umaasang makakita ng isang kamangha-manghang palabas. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang minutong matinding konsentrasyon, ang nagawa lang ni Reynolds ay magpagulong ng ilang mga bato, isang bagay na sa tingin ni Arthur ay hindi kahanga-hanga. Lalo't kaya naman itong gawin ng mas madali tulad ng pagkuha nito at itapon. Nakita ni Reynolds ang reaksyon ng anak at mumiti, nagbigay pa ng thumbs up bilang pagpapakita ng pagmamalaki. Ngunit nanatiling hindi impresyonado si Arthur at diretsahang ipinahayag ang kanyang pagkadismaya. Bago pa makasagot si Reynolds, dumating si Alice, ang ina ni Arthur, at agad na sinermonan ang kanyang asawa sa panibago na namang pagkasira ng kanilang harapan dahil sa kanyang pabaya at magulong pagsasanay. Habang patuloy na nanonood si Arthur, inalala niya ang katotohanang isang augmenter, ang kanyang ama, isang mandirigmang gumagamit ng mana upang palakasin ang kanilang pisikal na kakayahan. Dahil dito, nagsimula siyang magtaka kung ano kaya ang magiging kakayahan niya sa sandaling magising ang kanyang sariling mana core. Samantala, ipinagpatuloy ni Reynolds ang kanyang pagsasanay, nagpapakawala ng mga suntok at sipa sa hangin ng may matinding focus. Si Arthur, na nakatayo sa isang upuan, ay nagdesisyong bumaba, ngunit bigla siyang kinabahan nang mapansin ang taas ng kanyang kinalalagyan. Sa halip na bumaba ng mabilis, dahan-dahan siyang gumapang pababa, mahigpit na humawak sa gilid ng upuan. Napansin ito ni Alice at natatawang biniro siya, mukhang antok na ang baby ko, sabay buhat sa kanya. Habang binibitbit siya papunta sa kwarto, nakita ni Arthur ang silid-aklatan at agad na napasigaw, "Mama, books." Subalit, iginiit ni Alice na oras na ng tulog kaya't sinubukan siyang dalhin palayo. Gayunman, determinado si Arthur, kaya ginamit niya ang kanyang pinakamagandang puppy eyes, ipinagdikit ang kanyang maliliit na kamay, at nakiusap, "Please, Mama." "Books?" Hindi napigilan ni Alice ang mapabuntong hininga at tuluyang sumuko, pumayag siyang hayaan si Arthur sa silid-aklatan saglit habang pinapaalalahanan ang sarili na hindi siya isang sobrang mapagpalayaw na ina. Kinumbinsi niya ang sarili na ang mga batang lalaki sa edad ni Arthur ay nangangailangan ng maraming oras ng paglalaro at sinigurado naman niyang ligtas ang kwarto para sa bata. Para kay Arthur, hindi ito isang kababawan, bagkus, isang matalinong estratehiya. Naniniwala siyang ang isang mahusay na mandirigma ay dapat gamitin ang bawat sandatang mayroon siya, kahit na ito ay ang kanyang cuteness. Habang masaya niyang binabasa ang mga aklat, pinagmamasdan siya ni Alice ng may pagmamahal. Ngunit hindi nagtagal, isang malakas na pagbagsak ang narinig niya mula sa labas, dahilan upang siya ay magmamadaling lumabas upang tingnan kung ano na namang kalokohan ang ginawa ng kanyang asawa. Samantala, si Arthur ay bumalik sa kanyang tunay na misyon, ang pagbuo ng kanyang mana core. Sa loob ng 2 taon, maingat niyang pinag-aralan at pinagsama-sama ang napakaraming maliliit na piraso ng mana sa loob ng kanyang katawan. Unti-unting nililipat ang mga ito papunta sa kanyang solar plexus. Sa proseso, napagtanto niya kung bakit karaniwang inaabot ng pagdadalaga o pagbibinata bago ito mabuo ng natural. Ito ay isang napakabagal at nakakapagod na proseso na humahamon sa katawan at isipan. Gayunpaman, hindi na sayang ang kanyang mga pagsisikap. Halos nasa dulo na siya ng kanyang paglalakbay, isang huling hakbang na lamang ang natitira. Sa labas, makikitang hawak ni Reynolds ang panibagong punong nabali niya, isang patunay sa kanyang hindi maingat na pagsasanay. Subalit sa loob ng bahay, si Arthur ay nasa pinakamahalagang sandali ng kanyang pagninilay. At sa mismong oras na mabuo niya ang kanyang mana core, isang napakalakas na pagsabog ang biglang naganap sa loob ng kanilang tahanan. Yumanig ang buong istruktura at nagpakawala ng matinding alon ng enerhiya. Sa labas,
Agad na kumilos si Reynolds, mabilis na tumakbo upang protektahan si Alice mula sa sumabog na puwersa ng kapangyarihang hindi inaasahan, isang patunay ng pambihirang tagumpay ni Arthur. At dito ang tatapos ang chapter 4 ng The Beginning After the End. Matagumpay na nabuo ni Arthur ang kanyang mana core, ngunit bago niya lubos na maunawaan ang kanyang nagawa. Isang trahedya ang naganap, biglang sumabog ang kanilang bahay. Agad na niyakap ni Reynolds ang kanyang ama, ang kanyang ina na si Alice upang protektahan ito mula sa pagsabog, kahit na siya mismo ay nasugatan. Nang mahimasmasan, biglang napagtanto ni Alice na nasa loob pa rin ng bahay si Arthur. Sa labis na pag-aalala, tinawag niya ito ng paulit-ulit, ngunit bago pa siya makatakbo papasok, nauna nang sumugod si Reynolds. Sinira niya ang mga nakaharang na kahoy at patuloy na humakbang patungo sa loob, ngunit nang makita niya ang kanyang anak, bigla siyang napaluhod sa hindi makapaniwalang gulat. Mabilis namang sumunod si Alice, nag-aalala kung bakit ganoon ang naging reaksyon ng kanyang asawa. Nang makita niya ang eksena, nanlaki rin ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Si Arthur ay lumulutang sa hangin, malalim na nag-meditate, habang ang kanyang mana core ay ganap ng nabuo, isang bagay na imposibleng mangyari sa isang bata na wala pang 3 taong gulang. Habang unti-unting bumababa si Arthur mula sa ere, ramdam niya ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Napansin niyang tila mas malinaw ang kanyang paningin at mas matalas ang kanyang pandama. Tuwang-tuwa siya sa bagong nararamdaman, ngunit nang tuluyan niyang idilat ang kanyang mga mata, doon niya lamang napansin ang pagkawasak ng kanilang paligid. Gulat at litong-lito, agad siyang nagtanong kung sila ba ay inatake, at kung sino ang nangahas na sirain ang tahanan ng isang hari. Sa kabila ng kanyang murang edad, ang kanyang ugali at pananalita ay nagpapakita ng isang hindi pangkaraniwang tiwala sa sarili at lakas na hindi karaniwan sa isang bata matapos ang insidente. Nagbago ng husto ang buhay ni Arthur. Habang muling itinatayo ang kanilang bahay, ginugol niya ang susunod na taon sa pag-aaral ng pagbasa at pagsulat sa ilalim ng mahigpit na paggabay ng kanyang ina. Kasabay nito, sinimulan na rin niyang pag-aralan ang paggamit ng mana augmentation sa tulong ng kanyang ama. Dahil napakaliit pa ng kanyang katawan para sa matinding labanan, nagsimula muna siya sa mga simpleng pisikal na pagsasanay tulad ng pagtakbo, push-ups, at curl-ups upang palakasin ang kanyang pangangatawan. Bagamat mahirap para sa isang batang kasing bata niya, hindi ito naging hadlang kay Arthur, at mabilis siyang umunlad dahil sa kanyang likas na talento at determinasyon. Sa kalaunan, napagdesisyonan ni Reynolds na handa na ang kanyang anak sa pagsasanay sa espada, kaya niregaluhan niya ito ng isang kahoy na espada sa 3 kaarawan nito. Isang araw, habang abala si Arthur sa pagbabasa, biglang pumasok si Reynolds sa kanyang silid at sinabi na oras na para sa kanyang pagsasanay. Sumunod siya palabas ng bahay, kung saan ipinaalala ng kanyang ama ang kahalagahan ng pagtutugma ng paghinga sa daloy ng mana, na parang puso o baga lamang, ang mana core ay isa ring bahagi ng katawan na dapat pangalagaan. Bagamat tila mahirap unawain ang mga tagubilin, sinubukan ni Arthur na sundan ito habang sinimulan nilang mag-ensayo sa espada. Tulad ng inaasahan, hindi siya pinapahinga ni Reynolds hanggat hindi niya nagagawa ng tama ang ipinapagawa. Sa kabila ng pagod at inis, nagsiksik si Arthur ng lakas at gumamit ng buong puwersa sa kanyang huling pag-atake, na siyang nagpatibag sa mismong espada ng kanyang ama. Namangha si Reynolds, ngunit sa huli, pinayagan niyang bumalik si Arthur sa kanyang pag-aaral. Sa kabila ng matinding pagsasanay, nanatiling determinado si Arthur na maintindihan ang lihim ng mana. Natutunan niya na ang lakas ng isang mahika ay nakabatay sa kulay ng mana core, na nagsisimula bilang itim dahil sa halo ng dugo at iba pang dumi sa katawan. Sa paglipas ng panahon, habang nalilinis ang mga dumi, nagbabago ang kulay nito mula itim, nagiging pula, kahel, dilaw, pilak, at sa huli, puti. Ang bawat yugto ay may 3 antas, madilim, solid, at maliwanag. Habang lumiliwanag ang mana core, lalong tumataas ang dalisay na enerhiya at lakas nito. Lalong nahumaling si Arthur sa pag-aaral ng prosesong ito. Kaya ginugugol niya ang maraming oras sa pagme-meditate upang mapalakas pa ang kanyang kakayahan. Gayunpaman, madalas na napuputol ang kanyang konsentrasyon tuwing tinatawag siya ng kanyang ina para kumain, na labis niyang ikinainis. Habang kumakain silang pamilya isang gabi, abala si Arthur sa pag-iisip ng kanyang susunod na hakbang sa pag-aaral, habang maingay na nagkukwentuhan ang kanyang mga magulang. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain,
iminungkahi ni Reynolds kay Alice na oras na upang humanap ng isang tunay na guro para kay Arthur, isang bihasang mentor na makakatulong sa kanyang mabilis na pag-unlad. Alam nilang pareho na, sa kabila ng kanyang murang edad, si Arthur ay may pambihirang potensyal na hindi maaaring baliwalain. Sa desisyong ito, magsisimula na ang panibagong yugto ng paglalakbay ni Arthur patungo sa pagiging isang ganap na mandirigma, at dito nagtatapos ang Chapter 5, The Beginning After the End. Habang kumakain ng hapunan, mainit na nagtatalo sina Alice at Reynolds tungkol sa hinaharap ni Arthur. Namangha si Reynolds sa pambihirang talento ng kanilang 4 na taong gulang na anak sa pagmamanipula ng mana at iginiit na dapat siyang makatanggap ng tamang pagsasanay sa Xeros City. Tiniyak niya kay Alice na may tiwala siyang kaibigan na mag-aalaga kay Arthur. Gayunpaman, mahigpit na tumutol si Alice sa ideya ng pagpapadala sa kanilang anak ng napakalayo, natatakot sa mga panganib at sa distansyang maghihiwalay sa kanila. Sandaling nanahimik ang dalawa, hindi alam kung paano magpapatuloy. Bigla silang parehong napabagsak ang kanilang mga kamay sa mesa at nakahanap ng isang kompromiso. Humarap si Reynolds kay Arthur at tinanong kung gusto nitong pumunta sa lungsod upang mag-aral sa ilalim ng isang tunay na guro. Ikinagulat ng bata ang bigat ng desisyong ipinagkaloob sa kanya. Halatang nag-aalinlangan, napalunok si Arthur at mahina, ngunit may pag-asang nagtanong kung pwedeng sumama ang kanyang mga magulang upang makilala ang magiging guro niya. Napahinto sina Alice at Reynolds sa kanyang tanong at biglang napagtanto na hindi man lang nila naisip ang posibilidad na lumipat bilang isang pamilya. Natawa sila sa kanilang nakaligtaang solusyon at sumang-ayon si Reynolds na mas mainam nga kung magkasama silang pupunta. Pakiramdam ni Alice ay mas panatag siya sa desisyong ito. Kaya sumang-ayon siyang sumama upang makita kung paano susuriin si Arthur at makikilala ang magiging guro nito. Sa gayon, napagdesisyonan nilang lahat na magtungo sa Xeros City. Nanlaki ang mata ni Arthur nang marinig niyang nagsisimula ng maghanda ang kanyang mga magulang para sa 3 linggong paglalakbay. Kinagabihan, abala si Arthur sa pagbabasa ng kanyang mga libro nang biglang lapitan siya ng kanyang ina. Maingat na kinuha ni Alice ang libro mula sa kanyang kamay at pinaalalahanan siyang kailangan niyang matulog ng maaga dahil aalis na sila kinabukasan. Nabigla si Arthur sa bilis ng mga pangyayari at hindi makapaniwala, ngunit ipinaliwanag ni Alice na sasama sila sa kanilang matagal ng mga kaibigan mula sa Twin Horns na papunta rin sa Xeros. Sinabi rin niyang kasalukuyang kasama ng kanyang ama ang grupo upang tapusin ang mga paghahanda. Bago umalis, hinalikan ni Alice si Arthur sa noo at biniro siyang huwag mahuhuli sa pagbabasa ulit ng 10 oras ng gabi. Pumayag naman si Arthur, ngunit natuwa nang payagan siyang magdala ng ilang libro para sa kanilang paglalakbay. Habang nakahiga sa kama, pinag-isipan niya ang papel ng Twin Horns sa kanilang bayan. Matagal na silang nananatili roon, tumutulong pa sa muling pagtatayo ng kanilang bahay tuwing may pagkakataon. Alam niyang binubuo ang grupo ng 2 conjurer at 3 augmenter, kaya tiyak niyang kaya nilang protektahan ang sinumang makakasama nila sa biyahe. Habang pinag-iisipan ito, unti-unting lumaganap ang kasabikan sa kanyang puso. Sa wakas, iiwanan niya ang tahimik na bayan kung saan siya lumaki. Oras na upang makita kung ano ang tunay na iniaalok ng mundo sa kanya. Kinabukasan, nagtipon sila sa lugar kung saan naghihintay ang Twin Horns. Masayang sinalubong sila ng grupo, at nagpasalamat si Reynolds sa kanila sa pagsama sa kanilang paglalakbay. Ipinakilala niya si Arthur sa grupo, at bilang pagpapakita ng paggalang, magalang na yumuko ang bata at ipinakilala ang kanyang sarili. Sinabi rin niyang nagpapasalamat siya sa pagsama nila sa kanilang biyahe patungo sa Xeros. Agad itong napansin ni Adam Crench, isang augmenter na dalubhasa sa paggamit ng sibat, at pabirong tinanong kung si Reynolds na ba talaga ang ama ni Arthur dahil sa magandang asal ng bata. Bago pa makasagot si Arthur, bigla siyang hinablot ni Angela Rose, isang conjurer na gumagamit ng mahika ng hangin. Mahigpit niyang niyakap si Arthur at pinisil ang ulo nito sa kanyang dibdib, natutuwang napaka-cute ng bata. Habang natatawa si Alice, biniro ni Angela si Arthur na buti na lang at mas kamukha niya ang kanyang ina kaysa sa kanyang ama. Nahihirapang huminga, nagpanik si Arthur, ngunit bago pa siya makawala, hinila siya ni Durden Walker, isang malaking conjurer na dalubhasa sa mahikang may kaugnayan sa lupa. Dahil sa kanyang laki, binuhat niya si Arthur na parang laruan bago ito dahan-dahang ibinaba. Napatingin si Arthur kay Durden at hindi maiwasang isipin na para itong isang malaking aso.
Habang inoobserbahan ang iba pang miyembro ng Twin Horns, napansin niya si Jasmine Flamesworth. Isang tahimik na augmenter na bihasa sa paggamit ng dalawang daga. Hindi tulad ng iba, simpleng tumango lang ito sa kanya bago lumayo. Sa huli, isang babae ang lumapit at iniabot ang kamay kay Arthur. Ito si Helen Shard, isang augmenter na dalubhasa sa paggamit ng mahiwagang pana. Magalang niyang ipinakilala ang sarili, at magiliw naman siyang kinamayan ni Arthur bilang sagot. Matapos ang pagpapakilala, inihayag ni Reynolds na panahon na upang maghanda para sa pag-alis. Isa-isa nilang inilagay ang kanilang mga gamit sa karwahe, sinisiguradong ligtas at maayos ang kanilang mga dalahin. Nang handa na ang lahat, tinanong ni Reynolds kung nakahanda na ba sila. Masiglang sumagot si Angela na handa na silang lahat, at sinundan ito ng kumpirmasyon ni Adam. Sa pagbukas ng mga gulong ng karwahe, tiningnan ni Arthur ang landas sa harapan nila, dama ang pananabik at kaba sa kanyang dibdib. Ito na ang simula, ang araw na iiwan niya ang kanyang payapang bayan upang magsimula ng isang bagong paglalakbay. Kasama ang Twin Horns at ang kanyang mga magulang, tinahak niya ang daan patungo sa isang hindi malilimutang hinaharap, at dito nagtatapos ang chapter 6 ng The Beginning After the End. Habang ipinagpapatuloy ni Arthur at ng kanyang grupo ang kanilang paglalakbay patungo sa lungsod ng Xerus. Nakasalubong nila ang isang pangkat ng mga lobo. Gayunpaman, dahil sa karanasan ng mga mandirigma sa grupo, kabilang ang ama ni Arthur na si Reynolds, mabilis nilang napuksa ang mga ito at ginawang hapunan ang kanilang mga bangkay. Pagkatapos ng laban, nagpahinga sila sa paligid ng bonfire, at dito kinausap ni Helen Shard si Arthur, napansin niyang tila pagod ito. Sinabihan niya si Arthur na huwag mag-alala, dahil normal lang na makaramdam ng pagod, lalo na't ito ang unang beses niyang bumiyahe ng ganito. Si Arthur naman ay tahimik lamang na tumango, ngunit sa loob-loob niya, inihahambing niya ang karanasang ito sa kanyang nakaraang buhay. Habang nag-uusap sila, binanggit ni Helen ang isang bagay na ipinagmamalaki ni Reynolds, na si Arthur ay isang henyo sa Salamanca, at nagising ang kanyang kakayahan 1 taon pa lamang ang nakakalipas. Nanatiling mapagpakumbaba si Arthur sa kanyang sagot, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang ang kanyang sitwasyon ay malayo sa pagiging normal. Sa gitna ng kanilang usapan, biglang tumayo si Adam, isa pang miyembro ng grupo, at iminungkahi na makipag-sparring kay Arthur. Naalala niyang nabanggit ni Reynolds na nagsasanay silang mag-ama, kaya gusto niyang subukan ang kakayahan ng bata. Habang si Arthur ay palihim na nagrereklamo sa kanyang isipan, pumayag si Reynolds, bagaman pinaalalahanan si Adam na kakasimula pa lamang nilang lumampas mula sa simpleng ehersisyo patungo sa aktwal na labanan. Hindi alintana ang babala, masiglang hinila ni Adam si Arthur, sabik na makita ang sinasabing batang henyo. Si Arthur naman ay nagdadalawang isip at iniisip kung bakit tila hindi katakataka sa kanila na lumaban ang isang batang kasing edad niya nang magsimula ang laban. Ngumiti si Adam at tinanong si Arthur kung alam niyang palakasin ang kanyang sandata gamit ang mana. Mabilis na pinag-aralan ni Arthur ang kanyang kalaban at napansin niyang seryoso ito, kaya naman palihim siyang humiling ng tulong mula sa kanyang ama gamit ang tingin. Sa kanyang pagkadismaya, simpleng hinikayat lamang siya ni Reynolds na lumaban. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, sumugod si Arthur, ipinakita ang kanyang bilis at tila nawala sa paningin ni Adam. Subalit, nang handa na siyang umatake mula sa likod, bigla siyang nadulas dahil sa kahinaan ng kanyang batang katawan. Nataranta man saglit si Adam, agad siyang nakabawi at nagpatuloy sa laban. Pinakawalan ni Arthur ang sunod-sunod na mabilis na pag-atak gamit ang kanyang espada, ngunit nagawa ni Adam itong iwasan. Sa isang punto ng laban, tinamaan ni Arthur ng headbutt ang balakang ni Adam bago muling umatake gamit ang kanyang espada, ngunit sinalubong ito ng isang sipa. Bagaman naiwasan ito ni Arthur, biglang ginamit ni Adam ang kanyang sandata upang matanggal ang espada mula sa kamay ni Arthur. Tumilapon ang espada at natagpuan ni Arthur ang kanyang sarili na nakahiga sa lupa, habang si Adam ay naghahanda ng huling atake. Bago pa ito matuloy, biglang sumingit si Durden Walker at sinampal si Adam, pinagsabihan itong masyadong seryoso sa laban-laban sa isang bata. Sa gilid ng laban, agad na lumapit si Alice, ang ina ni Arthur, na labis na nag-aalala para sa kanyang anak. Ginamot niya ang mga gasgas nito at tinanong kung ito ba ang pinag-aaralan niya. Sa kaswal na paraan, sagot ni Arthur na natutunan niya ang kanyang mga galaw sa panonood sa kanyang ama at pagbabasa ng mga libro. Namangha at natawa ang iba sa grupo,
lalo na si Adam, na hindi makapaniwalang may natutunan si Arthur ng ganoong klaseng teknik mula lamang sa mga aklat. Dahil dito, hiniling ng iba kay Arthur na turuan sila ng kanyang natatanging mga galaw. Pumayag naman si Arthur at sinimulang ipaliwanag ang mga teknik sa paggalaw. Ipinakita niya kung paano itawid ang likurang paa sa harapang paa habang ginagamit ang mana upang mapalakas ang pagtulak ng katawan. Masiglang sinubukan ni Jasmine ang teknik, ngunit agad siyang nadapa. Sinabihan siya ni Arthur na halos nakuha na niya ito. Kaya muling sumubok si Jasmine. Sa kasamaang palad, mas malala ang kanyang pangalawang pagtatangka, hindi lang siya nadapa, kundi tumilapon pa siya patungo sa isang puno. Napuno ng tawanan ng paligid, isang masayang pagtatapos sa isang seryosong laban, at dito nagtatapos ang chapter 7 ng The Beginning After the End. Habang naglalakbay sina Arthur at ang kanyang grupo patungong Ceres City, lumipas ang ilang araw, unti-unting umuusad ang kanilang paglalakbay sa gitna ng kagubatan. Sa panahong ito, dumaan din ang kaarawan ni Arthur, isang simpleng selebrasyon, ngunit may natatanging regalo mula kay Jasmine, isang maayos na pagkakagawang punyal. Tahimik niyang iniabot ito kay Arthur, ipinaliliwanag na ito'y hindi lang para sa kanyang kaarawan, kundi pati na rin para sa kanyang pagsasanay. Pinahalagahan ni Arthur ang regalo, nauunawaan ang kahalagahan nito hindi lang bilang sandata kundi bilang tanda ng pagtitiwala ni Jasmine sa kanya. Sa isa sa kanilang mga pahinga, tumigil sila sa isang magandang talon upang makapagpahinga at maligo. Si Arthur ay tinutulungan ng kanyang ina, si Alice, na siya'y paliguan. Samantala, si Adam, na laging palabiro, nagsimulang magwisik ng tubig sa kanyang sariling buhok habang si Durden ay natutuwang nakatitig. Hindi niya napansin na sa likuran niya, si Helen at Reynolds ay nagpalitan ng tingin, tila may pinaplano. Sa isang iglap, itinulak ni Reynolds si Durden ng malakas, dahilan upang mahulog ito sa talon, diretsyo kay Adam na napasigaw sa gulat habang bumagsak sa tubig. Nagtawanan ang buong grupo habang umahon ang dalawa, parehong nagulat sa nangyari. Ang ganitong masasayang sandali ang nagbibigay liwanag sa kanilang paglalakbay, isang paalala na sa kabila ng mga panganib na kanilang kinakaharap. May puwang pa rin para sa kasayahan, habang nagpapatuyo at naghahanda ng umalis, pinag-isipan ni Arthur ang kanilang progreso. Ang pagsasanay kasama sina Adam, Helen, at ang kanyang ama ay nagbunga ng magagandang resulta, unti-unting gumagaling ang bawat isa. Ngunit ang pinakanakamamangha sa kanya ay ang bilis ng pagkatuto ni Jasmine, lalo na sa teknik ng feint step. Sa kabila ng pagiging tahimik nito, ipinakita ni Jasmine ang kahanga-hangang kakayahan sa pagsipsip ng kaalaman, tila likas na sa kanya ang mabilis matuto. Naging masigasig ito sa kanyang pagsasanay, at hindi maiwasan ni Arthur ang makaramdam ng kaunting kasiyahan habang nasasaksihan ang kanyang pag-unlad. Maya-maya, tinawag ni Alice ang anak, sinabihan siyang magmadali upang maipagpatuloy na nila ang paglalakbay. Sandali lang, Mom, sagot ni Arthur bago sumakay muli sa karwahe. Sa kanilang paglalakbay, nagkwento si Adam, nagbabalik tanaw sa kanilang nakaraan. Alam mo, Art, naaalala ko pa nung laging pinapahamak kami ng tatay mo, natatawang sabi niya. Napangiti si Helen at siningitan nito ng komento, sigurado akong hindi lang si Ray ang nagpasimuno ng gulo noon. Hindi ba may pagkakataong ikaw mismo ang nakapagpasabog ng, ngunit bago pa niya matapos ang sinasabi, dali-daling iniba ni Adam ang usapan. Ay, ano yon? Wala lang. May daga lang yata, haha. Napansin ni Arthur ang kaba sa boses ni Adam. Halatang ayaw nitong ipagpatuloy ang kwento, kaya't lalo siyang naintriga kung ano ang tinutukoy ni Helen. Habang lumilipas ang oras, nakarinig si Arthur ng mahinang ubo mula sa kanyang ina. Agad siyang lumingon. Ayos ka lang ba, Mom? Tanong niya nang may pag-aalala. Pinilit ngumiti ni Alice kahit na halatang pagod ito. Medyo pagod lang ako, anak. Ayos lang ako, sagot nito sa malumanay na tinig. Bagaman sinubukan niyang magpakalma, may kung anong kaba ang naramdaman ni Arthur, ngunit pinili niyang huwag nang ungkatin pa. Sa halip, binuksan niya ang kanyang libro at nagsimulang magbasa. Gayunpaman, hindi nakaligtas sa kanya ang mga palihim na sulyap ni Jasmine, na tila sabik na matuto mula sa kanya. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang kanyang titig ay malinaw na nagpapahiwatig ng kanyang interes sa pag-aaral. Bago pa makapagsalita si Arthur, biglang yumanig ang karwahe, animoy may malakas na tumama rito o may nakaharang sa kanilang daraanan. Agad na bumangon si Alice, bakas ang kaba sa mukha. Ano nang nangyayari? Tanong niya. Agad na inalam ni Helen ang sitwasyon, at may bahagyang galit sa kanyang tinig nang sumagot, mga tulisan.
Maghanda para lumaban, sa isang iglap, isang buhawi ng mga palaso ang lumipad patungo sa kanila, ngunit bago pa tumama ang mga ito, mabilis na kumilos si Angela Rose. Sa isang mabilis na pagcast ng spell, isang malakas na ihip ng hangin ang bumuga, itinaboy ang mga palaso palayo sa kanila. Bago pa nila naproseso ang pangyayari, napagtanto nilang napalibutan na sila mula sa lahat ng direksyon. Napakuyom ang kamao ni Arthur nang marinig ang isang malalim at mapanirang tinig. Mukhang may maganda tayong nahuli, mga bata. Isang matipunong lalaki na may hawak na malaking palakol ang lumapit, may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Sinuri niya ang grupo, at ang tingin niya kay Alice, Helen, at Jasmine ay nagbigay ng masamang pakiramdam kay Arthur. Patayin ang lahat maliban sa mga babae at bata, utos ng leader ng mga tulisan. At siguraduhin niyong walang peklat. Mas mababa ang presyo ng sirang paninda, nanlamig ang dugo ni Arthur sa narinig. Hindi lang ito basta pagnanakaw, mga mangangalakal ng alipin ang kanilang nakasalubong. Isang matinding galit ang sumiklab sa kanyang loob. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Hindi pa nagsisimula ang laban, at kakailanganin nila ng maayos na plano upang makaligtas ng buhay. At dito nagtatapos ang chapter 8 ng The Beginning After the End. Habang naglalakbay si Arthur at ang kanyang grupo patungong Cyrus City, bigla silang napalibutan ng isang pangkat ng mga tulisan. Ang hindi inaasahang pag-atake ay nagdulot ng matinding galit at inis kay Arthur, na napagtanto kung gaano siya naging ligtas sa isang protektadong mundo. Naalala niya na sa bawat mundo, may bahagi ng kasamaan, at ang mga bandido na ito ay isa lamang halimbawa. Habang mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang punyal, narinig niya ang pinuno ng mga tulisan na nagbilin sa kanyang mga tauhan na huwag sirain ang kalakal na nagpakulo sa kanyang dugo. Alam niyang itinuturing sila bilang mga bihag o pag-aari. Handa na siyang lumaban, ngunit bago siya makagalaw, biglang yakap siya ng kanyang ina, si Alice. Sa init ng yakap nito, kahit sandali, naalala niyang hindi siya nag-iisa. Sa labas, nagsimula na ang labanan. Bumuga ng mga palaso ang mga tulisan, at agad naman itong sinalubong ni Reynolds, ang ama ni Arthur, kasama ang kanyang mga kakampi. Lumaban sila ng buong loob, umaatake habang sabay na pinoprotektahan ang isa't isa. Habang umiigting ang labanan, isang palaso ang lumipad patungo kay Arthur, ngunit agad itong napigilan ni Angela Rose na mabilis na sumaklolo. Sa gitna ng kaguluhan, pinagmamasdan ni Arthur si Jasmine, na nahihirapan sa laban dahil sa kalamangan ng kanyang kalaban sa abot ng pag-atake. Napaisip siya kung dapat ba siyang tumulong, ngunit bumalot sa kanya ang pag-aalinlangan, may laban ba siya sa isang ganap na augmenter sa kasalukuyan niyang katawan. Bago pa siya makapagdesisyon, isang malakas na pagbagsak ang yumanig sa kanilang sinasakyan. Si Reynolds, may dugo sa kanyang bibig, ay bumagsak sa karwaheng kinalalagyan nina Arthur at Alice na naging sanhi ng pagkasira nito. Namutla si Alice at agad na lumapit sa kanyang asawa, nanginginig ang mga kamay sa pag-aalala. Napatingin si Arthur sa kalaban ng kanyang ama at galit niyang natukoy na ito ang pinuno ng mga tulisan. Mas lalong nag-alab ang kanyang galit, ngunit mas inuna niyang alalahanin ang kondisyon ng kanyang ama. Agad niyang hinimok ang kanyang ina na pagalingin si Reynolds, ngunit laking gulat niya nang makita itong nanginginig, tila natatakot. Lumuha si Alice at, sa tinig na puno ng paghati, inamin niyang hindi niya magawa. Napako si Arthur sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang ina, na isang manggagamot, ay dapat kayang lunasan ang sugat ng kanyang ama, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi niya magawa. Sa kabila ng kanyang kalagayan, pinilit ni Reynolds nang umiti at sinabing hindi nakamamatay ang kanyang sugat. Gayunpaman, halata kay Arthur na pinipilit lamang nitong ipakita na maayos siya. Sa kabila ng lahat, matibay ang paninindigan ni Reynolds at nagbigay siya ng mahigpit na utos kay Arthur. Kapag sinimulan na ni Alice ang pagpapagaling, tiyak na magiging target siya ng mga tulisan. Habang kaya niyang harapin ang pinuno ng mga kalaban, hindi niya magagawang protektahan si Alice at si Arthur ng sabay. Kaya't ipinagbilin niya kay Arthur na dalhin ang kanyang ina at tumakbo pabalik sa dinaanan nila nang hindi lumilingon o tumitigil. Nanginig ang dibdib ni Arthur sa sinabi ng kanyang ama. Hindi niya matanggap ang ideya na iwan ito. Mabilis siyang tumutol, iginiit na kaya niyang lumaban. Ipinakita na niya dati na may kakayahan siyang makipaglaban. Ngunit sa halip na makipagtalo, marahang tinapik ni Reynolds ang kanyang ulo, isang kilos na puno ng pagmamahal at pagtitiwala. Sa mahigpit ngunit mapagmahal na tinig, tinawag siya ng kanyang buong pangalan, Arthur Lewin, at sinabing alam niyang may kakayahan siyang lumaban.
At iyon mismo ang dahilan kung bakit ipinagkakatiwala niya ang kaligtasan ni Alice sa kanya. Sa huli, isang simpleng kahilingan ang iniwan ng kanyang ama, ngunit ito ay may bigat ng isang amang buong pusong naniniwala sa kanyang anak, ipinagbilin niyang protektahan niya ang kanyang ina. At dito nagtatapos ang chapter 9 ng The Beginning After the End, habang nakikipaglaban si Reynolds sa pinuno ng mga tulisan, sumigaw siya kay Arthur, inuutusan siyang tumakas kasama ang kanyang ina. Alam ni Reynolds na hindi siya makakapag-focus sa laban kung nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngunit mariing tumutol si Arthur, puno ng determinasyon at kaba sa kanyang boses, iginiit niyang kaya rin niyang lumaban at nakita na iyon ng kanyang ama. Sa kabila ng panganib, marahang tinapik ni Reynolds ang ulo ni Arthur at mahigpit na nagsalita, tinawag siya sa kanyang buong pangalan, Arthur Lewin. Sinabi niyang alam niyang malakas si Arthur, at dahil doon, ipinagkakatiwala niya rito ang mas mabigat na responsibilidad, ang protektahan ang kanyang ina. At sa hindi inaasahang pag-amin, sinabi ni Reynolds na protektahan mo rin ang iyong kapatid. Sa sandaling iyon, tila tinamaan si Arthur ng kidlat sa kanyang pag-unawa. Naisip niya bigla ang mga pagkakataong laging pagod ang kanyang ina, at kung bakit kanina ay hindi ito makapag-concentrate sa pagpapagaling kay Reynolds. Saka lamang niya napagtanto, buntis pala ang kanyang ina. Umamin si Reynolds na balak pa sana niyang sabihin ito kapag nakarating na sila sa Cyrus City, ngunit napilitan siyang ibunyag dahil sa kagipitan ng sitwasyon. Mahigpit na hinawakan ni Reynolds ang balikat ni Arthur, tinitigan siya sa mga mata, at buong tiwalang iniatang sa kanya ang buhay ng kanyang ina at ng hindi pa isinisilang na kapatid. Kahit nanginginig sa kaba at pag-aalala, matapang na tumango si Arthur, mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang ama at nangakong, poprotektahan ko si mama. Pangako. Tumango si Reynolds, alam ang bigat ng iniatang niyang tungkulin, at binalaan pa siya na may 4 na medyes sa kalaban, kaya't hindi dapat silang magpakampante. Sa mga sandaling iyon, napansin ng pinuno ng tulisan na ginagamot ni Alice and ina ni Arthur ang kanyang ama, kaya galit na galit itong sumigaw, huwag ninyong hayaang makatakas ang manggagamot nila, hindi na nag-aksaya ng oras si Arthur. Agad niyang hinila ang kanyang ina, tara na, mama, at nagsimulang tumakbo. Habang papalayo, lumingon siya sa kanyang ama na patuloy pa ring nakikipaglaban, at sa loob niya ay sigaw ng kanyang puso, tay, huwag kang mamamatay. Samantala, humarang si Adam sa mga tulisan para bigyan sila ng daan at sumigaw, bilisan ninyo. Handa si Adam na ibuwis ang buhay para makalayo si Arthur at ang kanyang ina, habang tumatakbo, biglang kinutuban si Arthur, may mali. At sa isang iglap, isang palaso ang dumiretso sa kanila, ngunit mabilis niya itong nasalag gamit ang kanyang kahoy na espada. Sa lakas ng tama, nabiyak ito sa dalawa. Napamulagat ang tulisan na bumaril, hindi makapaniwalang na block iyon ni Arthur, pero bago pa ito makabira muli, tinamaan ito ng palaso sa ulo mula kay Helen. Arthur, huwag kang hihinto, sigaw ni Helen, patuloy na binibigyan sila ng oras para makatakas. Habang patuloy silang tumatakbo, nagsimulang kalkulahin ni Arthur ang sitwasyon. Alam niyang 4 ang mga mage ng kalaban, isa ang nilalabanan ni Jasmine, isa kay Adam, at isa ang ama niya. Pero nasaan ang ika-4? Kinakabahan na siyang nag-isip. Doon na sumigaw ang pinuno ng tulisan, puno ng galit, kalilimutan ang plano. Huwag niyong hayaang mabuhay sila. Lalo siyang kinabahan nang marinig ang pag-ugong ng tubig. Pagtingala niya, nakita niya sa bangin ang ika-4 na mage, nakahanda ng pakawalan ang napakalakas na salamangka ng tubig, nakatutok mismo sa kanila, mabilis ang naging takbo ng isip ni Arthur. Kahit kaya niyang umiwas gamit ang mana, alam niyang hindi kakayanin iyon ng ina niya. Sa desperasyon, tinulak niya ng malakas ang kanyang ina palayo mula sa bagsik ng salamangka. Pasensya na sa pasa, mama, bulong niya sa isip. Habang sumasapol ang tubig sa kanya, mabilis siyang naglabas ng balisong at inihagis ito ng buong lakas at tumpak na tinamaan ang paa ng mage, dahilan para ma-distract ito. Sa gitna ng hampas ng tubig, gumamit si Arthur ng mana string. Hinatak ang sarili papunta sa mage, handang isama ito sa kanyang pagbagsak mula sa bangin. Kung hindi ako makakaligtas, isasama kita, bulong niya sa isip. Nahilangan niya pababa ang mage, sabay silang nahulog. Sinubukang abutin ni Durden si Arthur gamit ang kanyang earth magic, pero hindi ito umabot. Habang nahuhulog, nakita pa ni Arthur ang mga kakampi niya na ligtas na, at kahit nalulungkot, nakaramdam siya ng kaunting kapanatagan. Mukhang ligtas na silang lahat, pero sayang, gusto ko sanang maging isang kuya. At dito nagtatapos ang chapter 10 ng The Beginning After the End.